Sura Al-Hashr, ang pagtitipon. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Lumuluwalhati sa Allah ang anumang nasa kalangitan at ang anumang nasa kalupaan, at ang Allah ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagtaboy sa mga di naniniwalang kabilang sa mga angkan ng kasulatan mula sa kanilang mga pamamahay sa unang pagtitipon. Hindi nyo aakalain na sila ay magsisialis. At sila ay nag-aakala na ang kanilang mga tanggulang pinagkukublihan ay makapangangalaga sa kanila laban sa Allah. Ngunit ang takda ng Allah ay umabot sa kanila mula sa kung saang hindi nila inaasahan. At kanyang inihasik ang ligalig sa kanilang mga puso, kaya kanilang winasak ang kanilang mga pamamahay mula sa kanilang mga kamay at sa mga kamay ng mga naniniwala. Naway magsilbing babala ito para sa inyo o kayong may mga mata na nakakikita. At kung hindi lamang naitakda ng Allah sa kanila ang pagtapon sa ibang lupain, katiyakan sila ay kanyang pinarusahan sa mundong ito. Ngunit sa kabilang buhay, sa kanila ay parusa ng apoy. Iyan ay sa dahilang kanilang sinalungat ang Allah at ang kanyang sugo. At sino man ang sumalungat sa Allah, katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa kanyang kaparusahan. Anuman ang inyong pinutol mula sa mga puno ng datilis ng inyong mga kaaway o iniwang nakatindig sa kanilang mga puno, ito ay sa kapahintulutan ng Allah at upang sa gayon ay kanyang isadlak sa kahihiyan ang mga suwail. At anumang inilaang fai ng Allah sa kanyang sugo mula sa kanila, ito ay sa dahilang kayo ay hindi napilitang gumamit para rito sa pakikipagdigma ng mga kabayo o ng mga kamilyo. Ngunit ang Allah ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo ng higit sa sino mang kanyang naisin. At ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Anumang inilaang fain ng Allah sa kanyang sugo mula sa mga taong bayan, ito ay para sa Allah at para sa sugo at para sa kanyang mga kamag-anak at mga ulila at mga dukha at mga kinapos na manlalakbay upang ito ay hindi maging isang panghabang panahong pamamahagi sa mga nakaririwasang kabilang sa inyo. Kaya anumang ipinagkalob sa inyo ng sugo, ito ay inyong tanggapin ng maluwag at anuman ang kanyang ipinagbawal sa inyo, umiwas kayo mula rito. At inyong katakutan ang Allah sapagkat ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. May karapatang bahagi ng fai, yaong mga mahihirap na nagsilikas na itinaboy mula sa kanilang pamamahay at mga ari-arian upang hanapin ang biyaya mula sa Allah at ang kanyang kasiyahan. At yaong nakipagtutulungan sa Allah at sa kanyang sugo upang palaganapin ang kanyang relihiyon. Sila yaong mga makatotohanan. At may karapatang bahagi rin yaong mga nanirahan sa tahanan ng Madina at yaong mga yumakap sa pananampalataya Islam na una sa kanila. Kanilang minamahal yaong mga nagsilikas na nagtungo sa kanila at walang matagpo ang paghahangad sa kanilang kalooban hinggil sa anumang bagay na ipinagkaloob sa kanila. At sila ay nagparaya sa kanila ng higit sa kanilang mga sarili, bagaman sila ay labis na naghihikahos. At sino man ang napangalagaan laban sa sariling karamutan, ay katiyakan sila yaong mga magtatagumpay. At may karapatang bahagi rin yaong mga nagsirating pagkaraan nila, na nagsasabing, Aming Panginoon, patawarin mo po kami at yaong aming mga kapatid na nauna sa amin sa iman, pananampalataya, at huwag mo pong ilagay sa aming mga puso ang anumang hinanakit sa kanila na naniniwala. Aming Panginoon, tunay na ikaw ay mabait, maawain. Hindi mo ba nakikita o Muhammad, yaong mapagkunwaring nagsasabi sa kanilang mga kapatid o sa kanilang mga kasamahang di naniniwala na nagmula sa angkan ng kasulatan, kung kayo ay palalayasin, katiyakan kami ay kasama ninyong maglalayas at alang-alang sa inyo, hindi namin kailanman susundin ang isa man laban sa inyo. At kung kayo ay nilabanan, kami ay tiyak na makikipagtulungan sa inyo. Subalit, saksi ang Allah na sila ay mga sinungaling. Kung sila ay palalayasin, sila, mga mapagkunwari, ay hindi maglalayas na kasama nila. At kung sila ay nilabanan, sila ay hindi tutulong sa kanila. At kahit pa sila ay tutulong sa kanila, sila ay tatalikod sa kanilang mga likuran. Pagkaraan, sila ay hindi matutulungan. Kayong mga naniniwala ay higit na kinasisindakan sa kanilang mga dibdib kaysa sa Allah.
Iyan ay sa dahilang sila ay mga taong hindi nakakaunawa. Sila ay hindi makikipaglaban sa inyong lahat maliban kung sila ay nasa loob ng mga bayang may matibay na tanggulan o sila ay nasa mga kinukublihang moob. Ang kanilang suklam sa kanilang mga sarili ay masidhi. Inyong inaakala na sila ay magkakaisa, ngunit ang kanilang mga puso ay watak-watak. Iyan ay sapagkat sila ay mga taong hindi gumagamit ng katwiran. Ang kanilang nakakahalintulad ay yaong kanilang mga huling sinundan. Kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang mga gawa at sa kabilang buhay, sa kanila ay isang mahapding parusa. Ang mga mapagkunwari ay nakahalintulad ng Satanas kapag siya ay nagsasabi sa tao, huwag kang maniwala. Ngunit nang siya, ang tao, ay hindi naniwala, ang Satanas ay nagsabing, wala akong kaugnayan sa iyo, o tao, at ako ay natatakot sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kaya ang naging wakas nilang dalawa ay sa apoy. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. At iyan ang kabayaran ng mga mapaggawa ng kamalian. O kayong mga naniniwala, inyong katakutan ng Allah at hayaan ng bawat tao na hanapin kung ano ang naghihintay para sa kanya sa kinabukasan. At inyong katakutan ng Allah, katotohanan, ang Allah ay nakababatid sa anumang inyong ginagawa. At huwag kayong maging katulad ni ang mga nakalimot sa pag-alaala sa Allah, kaya sila ay kanyang ginawang makalimot sa kanilang mga sarili. Sila yaong mga suwail. Hindi magkapantay ang mga maninirahan sa apoy ng impyerno at ang mga maninirahan sa paraiso. Ang mga maninirahan sa paraiso ay tunay na matagumpay. Kung aming ibinaba itong Quran sa ibabaw ng isang bundok, marahil ito ay iyong nakitang nagpakumbaba at nagkasabog-sabog ng dahil sa kanyang takot sa Allah. Ito ay mga panghahalintulad o mga halimbawa ng aming inilahad para sa sangkatauhan upang sila ay sakaling matutong makapag-isip at magbigay ng pagpapahalaga sa mensahe ng Allah. Siya ang Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang maalam ng di nakikita at ng nakikita o nasasaksihan. Siya ang mahabagin, ang maawain. Siya ang Allah, walang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang hari, ang kabanal-banalan, ang kasakdal-sakdalan, malaya at malayo mula sa lahat ng pagkukulangan, ang tagapagbigay ng kapanatagan, ang tagapagmasid, ang ganap na makapangyarihan, ang di mapaglalabanan, ang tanging makapagmamalaki, luwalhati sa Allah. Siya ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Siya ang Allah, ang tagapaglikha, ang tagapagsimula ng lahat, ang tagapaghubog ng anyo o hugis. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga pinakamagagandang pangalan. Anumang nasa mga kalangitan at kalupaan ay patuloy na lumuluwalhati, dumadakila, pumupuri at nagbubunyi sa Kanya. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan.